kahombre ko, kami ho ay nag-motion for reconsideration. Well, yung misis ko. Ngayon, sa pagkakataon na ito, mga kahombre ko, nung nag-MR kami, ni-reattach ulit namin, which naka-attach na ho before, yung certificate of residency ng misis ko. Okay? So, kumbaga, papatunayan mo ulit kasi sinabi nga ng resolution na hindi naman daw siya nakatira sa Parañaque, okay, at wala daw prima facie evidence. So, sige na lang, ni-motion for reconsideration namin, ni-reattach po namin yung naka-attach na before, okay? Tapos, dinagdagan namin ng patunay, no, yung aming mga ebidensya. Aba, mga kahombre ko, sa pagkakataon na ito, ayon sa resolution, mga kahombre ko, nitong MR na to, okay na daw yung certificate of residency. So, yun na yung, kumbaga, hindi na siya lack of jurisdiction. Okay na. So, may patunay na kayo, sabi sa resolution, na taga-Parañaque talaga si Joanna. So, tama yung jurisdiction. Tama? First. Kaso, mga kahombre ko, ito yung sinabi sa resolution. Ayon sa resolution, walang sapat na basehan o lack of merit ang motion, mga kahombre ko. Binigyan din ng opisina na ang pagbanggit lamang sa mga naunang desisyon, prior ruling, ay hindi sapat kung hindi naman magkatulad ang mga ebidensya at pangyayari sa kasalukuyang mga kaso. Well, wow. So, matindi, mga kahombre ko. So, in short, lack of merit pa rin yung naging motion for reconsideration. Ibig sabihin noon, mga kahombre ko, walang sapat na ebidensya. Pero yung patunay na nagka-Parañaque talaga si Joanna, inapprove na ho ng prosecutor. So dito, mga kahombre ko, kinwestiyon namin ito sa aming abogado, mga kahombre ko, no? Na isang napakalaso na babae. At ito talaga ang makakawasak, mga kahombre ko, kay Norman. Abangan mo yan, Norman. So, itong sinasabi nga ni MG na makakawasak kay Kulaong ay yung ex nga po ni Kulaong, na kahit si Kulaong ay hindi makapaniwala na abogado na ito ngayon. Hindi makapaniwala si Kulaong. Kaya, yan ang pinaghihinalaan ni Kulaong na food genius. Yang ex niya na yan. Di ba dati kung sino-sino pinagbibintangan ni Kulaong na food genius? Si Yulen, si Makagago, si Kuya The Kings. Napakarami pinagbibintangan ni Kulaong. Pati si Jam pinagbibintangan din niya. Pero, nung nalaman ni Kulaong na ang abogado ni MG ay yung ex ni Kulaong, bigla nang pumasok sa mga live ni Kulaong. Bigla niya na lang binanggit. Bigla na lang pumasok, bigla na ang food genius na ay etong ex niya. Pati yung nanay, dinadamay. Yung anak nga daw, abogado, pero yung nanay, hindi abogado. Yun daw yung kanyang mga kakasuhan at kanyang mga, kung ano mga sinasabi niya na na gagawin niya dito sa food genius na to dahil nakilala niya na daw. Ex, sino yan? Nagsisimula sa letter H ang pangalan. Yun yung ex ni Kulaong na pinaghihinalaan ni Kulaong na yun si food genius. Pero, eto kasi siste. Ako, ang tagal ko na dito sa mundo ng Kulaong. Wala namang nakakakilala kay food genius ng talagang katotohanan na kilala ng personal kung sino ang nasa likod ni food genius. Pero, sa tagal ko na dito, sa Kulaong Nation, alam ko na si food genius ay wala dito sa bansa. Alam ko si food genius nasa abroad. So, paano mangyayari na yung ex ni Kulaong ang food genius? Ngayon, doon na pumapasok yung delusional state of mind. Na si Kulaong, kung sino yung maisip niya na food genius, yun yung kanyang pag-iisipan. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero kung babalikan nyo yung video ni Kulaong at ni Nanang Remy na minumura ni Kulaong si Nanang Remy, nabanggit po yan doon.
Yung pangalan na yun. Abogado na po ngayon. Nakasama niyo na si Ma'am H before? Eh, hindi. Hindi. Pero napanood ko yung mga interview niya. Mahang Reyes, attorney ba yan? Baka? Ate May Noble, tag na lang po natin si Kulaong na sagutin na po si Ate Marbs para malaman niya ang hinahanap niya. Hindi. H. Ate Modern Parent, H. Alam mo kung sino, minsan na sinabi ni Sabes sa live niya. Hindi makapaniwala si Kulaong na abogado na yun. Kaya nga ngayon, bigla na lang sinabi ni Kulaong, si Food Genius ay si attorney. Ide-demanda nga daw niya. Di ba kahit nung sinabi niya, may nagdemanda daw kay Food Genius at nag-witness daw siya. Naalala niyo yun? Asan na si Ate Marv? Sinawag na ba ng kanyang madam? Baka. Joel Justiniani, hello po. Mac, tanda mo yung huling crush ko? Medyo minalas. I-crush ko na din kaya si Kulaong. Pwede. Sana ate kapag kinrush mo yan, dead on arrival. Pero kung makakaligtas lang din, wag na. Makakabudol pa yan eh. Ate, kasi kapag si Kulaong, kunwari, hindi dead on arrival, yun nangyari kay konsehal. Pustahan tayo. Gagamitin niya yung pagkakataon na yun para makabudol. Hindi niya yung makikita as karma. Ang maiisip niya, pagkakataon ko na to. Marami magpapadala sa akin ito. Kaya delikado ate. Wag na lang ha. Ay nako. Bahala kayo dyan, ha? Bahala kayo. Baka si Nanang din, si Food Genius. Malay natin, di ba? Harunoki, malay natin. Kala mo tapos na. Unggoy! Unggoy yan! Ang sabi ng aking abogado, ng aming abogado, mga kahombre ko, ay naging lack of merit pa rin kasi hindi daw authenticated yung mga videos. In short, authentication naman po, mga kahombre ko, ang hinihingi ng Office of the Prosecutor. Okay, understandable. In-explain naman sa amin ng aming abogado, mga kahombre ko, na unfortunately, may bagong lumabas na memorandum sa mga prosecutor na hindi ka na pwedeng magtaas o mag-angat ng kaso kung kahit isang katiting lang na ebidensya ay wala. Dapat ang ebidensya mo bago tumaas ng RTC level ay fully compliant. It is understandable. Doon na namin na-realize, okay. Kasi mga kahombre ko, nung mga panahon na kami na si Joanna ay nag-file, hindi pa namin napa-authenticate sa CICC ang mga videos ni Norman, mga kahombre ko. Gets nyo? So, syempre, nag-MR kami, mga kahombre ko, hindi ko pa rin hawak yung mga authenticated na mga videos ni Norman. So, yun. So, hindi pa rin naka-authenticate after nung panahon na yon. Kaya etong dito sa gagawin na hakbang nitong si Makagago. Ito na yung exciting part. Ito yung talagang sabi ko, okay, putya. Sabi ko, wala. Talaga palang si Kulaong, yung kanya mga pagsasaya-saya na yun. Ginagamit niya lang ang kanyang kunwari pagsasaya-saya, pero ang totoo pala hilahod. Ang totoo pala malaki pala ang kinakaharap talaga na problema ni Kulaong. Katulad niyan, yung sa PSA. Dina-downplay niya yung sa PSA na hinihingan siya ng panibagong PSA certified birth cert. Pero, di ba? Alam natin na binasura na yan o kinanselan na yan ng PSA. Pero parang kay Kulaong, parang easy peasy, parang peanut. Di ba? Parang ganun, yung dating, parang peanut. Pero putya. Yun pala, matindi pala kinakaharap na problema ni Kulaong.
Bago tayo umabante, mga kahombre ko, sa dulo ng content na to, atin nung talakayin ang isa na namang napakatinding live ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, kung saan ito ang sinabi niya. Bumagot po sa atin ang decision ng prosecutor office. Ito yung cellphone ni Kulaong sira. Kapag kita nyo, wala siyang mic dito. Di ba makikita nyo si Kulaong merong parang ganto dito na nakalagay sa may ano niya dito. May nakaganyan dyan. Maganda yung boses. Pero kapag wala nun, garalgal. Sira siguro yung cellphone, hindi makabili bago. Bakit? Kasi nga, biruin mo, ayon na rin sa kanya. Dinoble. Yung kanyang piyansa, 120k, dinoble. Paranaque. Hindi makabili ng bagong cellphone na matinu-tinu yung speaker saka yung mic. Aba, sobrang saya ho ni Norman kasi finally, pumabor daw sa kanya ang prosecutor ng Paranaque. At hindi niya daw alam na pinag-filean siya ng MR ni Joanna. So, hindi ko po alam na yun po ay kanilang finailan ng MR o motion for reconsideration. Abay, wala namang kaming pakialam kung wala kang alam na nag-file ng MR si Joanna. Kasi una sa lahat, karapatan niya yon, Norman. At ito ho ang pinapalabas ni Gusgusin. Kaya daw siya ipabago-bago ng address. Alam niyo mga kapatid kung ba't ako nagpalipat-lipat ng address? Dahil nga ho sa pangaharas nila before sa akin, hinaras ako sa Waso, hinaras ako sa inner circle, hanggang doon sa MR Luna na kung saan ating gabi binibidyohan lang yung bahay. Kaya ayun po, naobliga akong umalis tuloy sa BF na which is tinirang ko ng kulang-kulang 3 taon. Anong pakialam ko dyan, Norman? Sino ba nagpo-post ng address mo at nananarantado sa'yo? Ako ba yon? Si Joanna ba yon? Meron ka bang proof? Ilabas mo kung ganon. Huwag puro dadalang, ha? Isa kang malaking tukmol. Alam mo, Norman, ha? Ikaw mismo ang bumasak sa sarili mo. Ano to? Saan galing to? Galing ng BF International, galing ng Francis Leo Marcos, Best International. Galing London. Hindi ba ikaw ang nagpakita ng address mo? Ikaw mismo. Oh, wala pa nga ako niyan sa buhay mo, di ba? O, ikaw ang nagpakita niyan ng address mo na yan. So, bakit mo isinisisi sa amin? Excited na nga kaming lahat sa ikinasa mo sa amin sa Paranaque. Talagang babanatan ka namin ng matindi paulit-ulit. Oo. Kita nyo Kita nyo, nagsampa siya ng demanda sa Paranaque. Ngayon, nagsampa na naman siya ng demanda sa Quezon City. Pwede ba yun? Ganon? Dalawang lugar pagsasampahan mo ng demanda. Oo. Kasi, inistorbo mo kami. Di ba? Abangan mo yan, Norman. Naku, alam mo, tulad yan ang sabi mo, Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Di tatarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. ikaw Eto, merong kaya ganito kalakas ang loob ni Kulaong na magsalita ng ganyan. May pinanser yan, sigurado. Hindi naman lalakas loob niyan kung walang pinanser. nagsabi niyan. Pero, I agree. Fine. I accept it. Magsasayang ka lang ng pera. Parang totoo nga talaga, ngayon lang nagsabi ng totoo si Kulaong. Marami talagang pangkaso si Makagago. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun yun. Hindi ka nakakatakot, Norman. Wala. Nothing. Kahit katiting. Wala. Wala namang kwenta yan eh. At ngayon, alam mo na, uulit-ulitin pa ba natin to, Norman? Kaya kita pinuntahan sa Warsaw kung saan ka nakatira before. So, gumawa ka ng waiver na para matigil na ako. Kasi kung hindi ka gagawa ng waiver, ulitin ko, ikaw ang content ko araw-araw. O, araw-araw, ikaw yung content ko. Araw-araw kitang mumurahin. Araw-araw kita sasabihang wala kang bayag, hindorotot ka. Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Wow, Indiano ka o Sri Lankan na ano. Nagawa rin itong gumawa ng waiver. Ika nga kasi, wala siyang bayag. Kahit sulat kamay lang, gusto nyo, ako na unang gumawa ngayon eh. Pinuntahan kita, ito yung naging reaction mo. Sabi, pero bakit ka namutla nung nasa loob? Tanga! Hindi ako namutla. Gustong-gusto ko ng pakain. Alam mo yon, gustong-gusto ko ng durugin ng mukha. Nagkataong wala lang ako doon. Sabi ko nga, maswerte siya. Eto, mga video niya na to, mga pinagbubura niya to, Wala na to. Di mo na to makikita. Pinagbubura niya na yan. May isang tao, kung wala akong tao, kahit isa na natira ng mga araw na yun. Kaya kung meron, inuutos ko na, tiradorin nyo nga sa ulo yung tarantado na yan, na madala, nalumuha na yung dalawang malaking mata niyan. Alam mo, duwag yan. Walang payag yan. Oo. Pagkatapos yan, mga ka-hombre ko, inamin niya rin naman. Actually ho,
nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago. Eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yun. Naisip ko, baka may anak din. Hindi ba? Napakasinungaling mo. So, yung takot mo na yun pala, ay totoo. Hinahamon-hamon mo ko, tapos bigla ka magkakaganyan, di ba? Parang sa kasuhan lang. Ikaw ang unang nagkaso, ikaw ang unang nagkawaran. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. Eh di ibig sabihin, pang grade 2 kasi yung mga kinakaso mo, di ba? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. At ngayon, meron ka pang lakas ng loob na magsabi na Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ng pangalan ko, kaso. Butik na yan. Kaso na kaso. Oo. paano ka magkakaso? Eh no permanent address ka. Anong gagamitin mo address? Sheraton? Unggoy! Unggoy yan. Huwag mo kami lokohin, Norman. Mag-rent ka muna ng pwesto, 6 na buwan, bago ka magkaso. Kasi pag hindi mo ginawa yan, talagang, nako, patay ka na yan. Oo. Parating yung tandaan, mga kahombre ko, na si Norman ay dapat lang munang nasa laya ngayon. Kasi syempre, wala na tayong magiging laruan kapag ikinulong yan, di ba? Relax, man. Let's enjoy this show. Aba, napakasaya ko talaga ni Norman. Syempre, natalo niya na daw kami, di ba? At tandaan nyo, ito daw ang sinabi niya. Ay, alam niyo mo bakit ako magpapagupit? Siyempre, yung pinagkakaso nila sa akin, na-dismiss na ho, na-denied pa yung MR nila. Anong pinagkakaso? Eh, isa lang naman to, Norman. Kay Joanna lang to. Wait ka pa, there's more. There's more to come. Kay Joanna lang to. At X na to, no problem. Alam na namin yung mali. Do not worry about it. Kasi, Norman, nakakalimot ka na ba? Hindi ho ba? Few months ago, ito yung nilive ko. Today, March 27, Norman, finally, nakuha ko na yung matagal ko nang hinihintay. It's been almost a month now. Siyempre dahil sa proseso and all. As you can see, Norman, ito ay galing sa CICC. Bagong Pilipinas, obviously. Certification of Authenticity. Alam mo, Norman, ito yung bilang ng videos mo na pina-authenticate namin sa CICC. 1, idulo natin. Tingnan mo kung gaano katinding effort nito, Norman. 347. Ito. Yan, kita mo? Kita. 347. Now, 347 videos yun, Norman. 347. Si Kulaong kaya, magpa-authenticate kaya to ng video? Ganun karami. Alam nyo ba kung bakit ko nilive yan? Kasi may idea na rin kami na hindi aangat itong MR na to. Hindi dahil sa meron kaming connection or what, di sana kung may connection to baas, di ba? Walang connection, mga kahombre ko. Kasi hindi ganyan sa Paranaque. Hindi talaga, mga kahombre ko. Wala ho, no chance. Bahala ka sa buhay mo kung paano mo to gagawin ng ayos saka to tataas pag kompleto ka na. Pag hindi, wala. Hindi ho ganyan. Pero, mga kahombre ko, alam na namin. Kasi, nung panahon na, siguro few months ago, lumabas na nga yung memorandum na yan. So, may idea na ho rin talaga kami na kailangan namin ipa-authenticate ang mga videos. And now, mga kahombre ko, syempre, tulad na nasabi ko, eto na po yung authenticated videos ni Norman Mangusit. Huh? And yes, this is from Attorney Renato A. Paraiso, Yusek Aboy. Alam mo na! So, ito na po yun, mga kahombre ko. Alam nyo na. Okay. So, in short, authenticated na po ang lahat ng videos ni Norman. So, ngayon, mga kahombre ko, eto na ho, yung missing piece. Tanga. Sa reklamo ng misis ko kay Norman. Naku po. Patay ka ngayon, boy! Fine. I accept it. Masyado kang maagang nagpasaya. So, Norman, Yan yung ano yan yung normal na kulaong. Yan yung normal na kulaong. Laging nagsasaya.
lagi siya nabibiktima niyan. Kahit noon pa, yan lagi ang ginagawa niya. Laging kala mo panalong-panalo na siya. Ilang beses ko na nakita 'to kay Kulaong, yung kanyang pagsasaya ng advance. Tapos biglang mauunsyame. Katulad nga noon. Oh. Ano sinasabi niya? Tuwan-tuwa siya, binabalita niya. Kakasuhan daw niya ang mga basher niya. Talino Warriors noon. Sila Boss Mike, sila Takeru, sila Bungo, sila Alam Nadis, sila Manuel Mejorada. Makukulong daw. Binalita niya yan. Live. Tuwan-tuwa siya. Maipapakulong na daw niya yung mga basher niya. Lipas na par 2 araw, 3 araw lumipas. Siya na yung pinupusasan doon sa Legrand. Pinupusasan na siya ni Chief Vic Lorenzo. Alam mo laging ganun. Parang ang hirap ewan ko lang siguro kasi nga kailangan ni Kulaong ipakitang siya'y nananalo. Kailangan niya ipakita na he is winning. Kasi baka kung ipapakita niya na lugmok siya palagi, baka yung mga taong sumusuporta sa kanya makaramdam din ng kumbaga yung hindi na siya suportahan kasi lugmok ka na parang wala ka ng pag-asa iba dito, iba talaga si Kulaong, yung mga mapapait na pangyayari sa buhay niya can turn into an achievement, can turn into a blessing. Ganun siya kagaling magpanggap. Na-master niya yan. Kaya yung early celebration na yan na pinapakita ni Kulaong, ilang beses ko na ito napanood. Ilang taon na ba tayo dito sa Kulaong Nation? Kahit na nagpahinga ako ng 3 taon o 2 taon sa pagko-content kay Kulaong, hindi naman na ibig sabihin niya hindi ako nanonood sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako nakakabalita ng patungkol sa kanya. Diba? Katulad niya ito, diba? Itong mga nakarang buwan. Tuwan-tuwa siya nung nakakasuhan niya na si MG. Ano sabi niya? Maipapakulong mahuhuyo. Pero siya yung nahuyo. Lagi na lang nabibiktima si Kulaong ng ganyan. Orman, huwag ka masyadong kabahan kasi i-refile namin yan with the complete documentations plus may dagdag. At ito yung dagdag. Maaalala nyo mga kahombre ko na So ayan na. For refiling na itong kaso ni Ma'am Joanna kay Kulaong. So, pinagsaya mo yan Kulaong. Hindi mo naisip na pwede palang i-refile yan. Hindi mo naisip na baka maisip ni MG at ng kanyang abogado at ni Ma'am Joanna na i-refile yan. Ngayon, authenticated na. Diba? Wala nang wala nang makakapigil dyan. May prima facie evidence na, meron pang jurisdiction, wala na makakapigil. Aakit na talaga yan. So, para saan yung pagsasaya mo, Kulaong? nag-live si Mangusin noong January 27, 2026. Huwag mo nang burahin, Norman. Authenticated na yan. Oo. Huwag mo nang burahin, huwag mo nang i-try, man. Tapos na. Wala na to, man. Authenticated na yan. Oo. Na pinamagatang Mr. Caliber FNM. Kung saan, mostly, tinawag niya si Joanna na babaeng Bakit naman kita papangalanan? Sumikat ka pa, hindi ka naman sikat. Di ba? Baka pangalanan ko kayo mag-asawa, baka sumikat pa kayo, hindi naman kayo sikat. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasala mo sa bonjing. Kinang ina mo, wag ako yabangan mo, kilala ko pagkatao mo. Putay na to. Pasampal ko yung buong lahi mo nang matauhan ka
Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yun. Tolongges ang buong lahi mo, puking ina mo. Ikaw, pok ka. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. O, di ba? Ang ginawa mo, kumain ng kung sino-sinong lalaki, sa sobrang dami ng pumasok sa'yo, nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Para ligtas kahihiyan, no? Okay ng ina mo. Di ba? Okay lang ina to. Ano? Gusto mo ba? Puta, laban ako. Puta na ako pa. Tang ina mo. Pok. Alam na alam nila na maraming pumasok diyan sa kip mo. At hindi lang yun. Sa bunganga mo pati. O sino mas mabaho bunganga? Ako, pagkain lang pinapasok ko sa bibig ko. Yossi. Ikaw. Yossi, alak, drugs, iba't ibang klase. Ang pinasok ko sa bunganga mo. Nung hindi na Grabe. Nakaka-remark. Alam mo yung parang maano ka. Parang manghihina ka. Nung dati ka, eto, ini-skip ko na yun. Ngayon, medyo na ano na naman ako. Wala na makapantay sa kabastusan ng bunganga ni Kulaong. Ate, kahit siguro 2076 na, after 50 years, si Kulaong pa din ang pinakabastos na vlogger na lumabas sa social media. Ate Katrina Love, as Lopez 2, masakit sa damdamin ko, ginaganyan niya ang Lopez Club. Kuya Navarro, wala namang isip yan si Norms, Boss Mac. Ano yun? Panay katarantaduhan lang nasa isip niya ni Norms. Grabe talaga tong video na to. Ate Katrina Love, Harunoki, kapag nirefile ba ang case, back to step 1 ba yun? Opo. Kuya Mariano Torres, ano yun? Anong cup? Yung cup ko, ito. Diyos ko. Napakadali. Napunta ka sa tamang tao. Akong bahala sa'yo. Tamang channel ang pinuntahan mo. Kaplan ba? Kaplan problema mo. Diyos ko, yan lang pala. Kala ko naman kung ano yung problema. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Sige. Ginagarantya ko sa'yo magkakaroon ka ng cup sa akin. Hindi ka mawawalan. Okay, Ravenclaw, yan talaga yung kinakailangan kong iligo pagkatapos kong marinigan dumi sa pakiramdam. Alam mo, parang ano? Parang, kasi ang asawa ko, si Joy, naranasan ko rin na mabash si Joy, tarantaduhin din. Kasi nung panahon ni Kulaong, kalabang ko din noon, mga loko-loko din yung mga kalabang ko noon. Alam niyo si Joy, ini-edit nila yung mukha ni Joy tapos ilalagay sa isang mukha ng isang Bangladeshi. Yakap-yakap ng Bangladeshi yung sa picture yung babae. Ilalagay yung mukha ni Joy. Naranasan ko rin yun, yung mga pambabash na ganyan na ginagawa kay Ma'am Joanna. Naranasan ko dati yan kay Joy. Nakakagigil. Nakakabuisit. Wala rin ako magawa noon. Nasa Malaysia ako. Actually, yung mga video nga niya, nilagay ko dito sa folder dito sa akin, sa computer ko. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.